Good afternoon, everyone. Welcome po sa ating 3 p.m. service. Sige po, ma-invite everyone to please stand as we praise Jesus in this place. Hallelujah! Come on, can you shout the name of Jesus? Hallelujah! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, we sing it out. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, every praise is to our God. Every word
indeed, Panginoon. Sige po, can we clap our hands to Jesus? For He is good, for He is faithful. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. You set us free, Panginoon. And today we are enjoying, lifting our hands, worshiping you, praising you, Lord God. Thank you, Jesus. Come on, sa hapong ito, can we lift our hands up high as we worship Jesus? For He is good, for He is faithful, for He, the God who heals. Hallelujah, Jesus. For He is the God who delivers, for He is our Savior. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We worship you in this place, Lord God, for you deserve it, Lord God. Our words, Panginoon, our worship, Panginoon, is not enough, Panginoon, to glorify your name, Panginoon. So today, Lord God, this afternoon, Lord God, we will do our best to worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. You deserve it all, Jesus. You are good, good, Jesus. Hallelujah. It's Jesus. You are my evermore. You calm my raging sea. You walk with me through fire
nothing impossible, Panginoon. Hallelujah. It's Jesus. Nothing is impossible for you. It's Jesus. Nothing is impossible for you.
Jesus, you're all I need. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. O Diyos, Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Nothing is impossible to you, O God. That's why we believe, Panginoon. We put our faith sa iyo, Panginoon. Hindi lang sa mga oras na ito, kundi sa buhay naming ito, O Diyos. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Kami pinagtipon-tipon mo, Panginoon. Hindi aksidente kung bakit kami nandito. Nandito ka man sa loob ng simbahan, nakikinig ka online. Ang Diyos sa may kadahilanan kung bakit napapakinggan mo siya sa hapong ito. At sige Lord, we open our hearts, we open our minds to you, God. Speak to us, Panginoon, ang mga bagay na galing sa iyo, Panginoon, Lord, ang aming mapakinggan, ang aming sundin, at ang aming lakarin, Panginoon, sa aming buhay na ito, O Diyos. Lord, tulungan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, na Lord, manamnam namin at maintindihan namin ang mga bagay na galing sa iyong tinig, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Sige, Lord, patuloy kang mangusap sa amin, O Diyos. Hallelujah. Sige, pwede bang palakpakan muli natin si Lord? Thank you, Jesus. Muli, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng ito. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon. Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon. Tayo po yung makaupo na sa hapong ito. Hello, 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 hello. Ayan, okay. Parang mahina. Ayan. Magandang, ayan, okay na. Magandang hapon po sa bawat isa. Ayan, pwede bang pakibati mo yung katabi mo? Magandang hapon sa iyo. Welcome po sa ating Sunday service. Sa mga nandirito po, nanonood sa inyong mga tahanan, sa mga oras na ito, sige po. Sa hapong ito, ikausapin pa tayo ng Diyos at alam kong marami pang gustong sabihin sa atin ang Panginoon. Sige, pwede bang palakpakan mo pa si Lord dyan, kapatid? Yung inawit natin, hayaan po natin na panghawakan natin ang Diyos ay ating kagalingan, physical man, spiritual, hindi ko alam, pwedeng financial, emotional, ano po, in all things, ano po, may portion tayo sa Panginoon at andun tayo nagtitiwala na walang imposible sa mga taong nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sige, sa pangmalakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos at sige po, sa hapong ito, mag-uusap-usap po tayo ng mga bagay pandungkol sa Kanya. The title po of the message of the Lord for the whole day is about embracing the test or embrace the test. Ano po, sa buhay natin talagang kasama ito, kasangkapan ito for the things that the Lord wants to build sa buhay po natin. Last week, we talk about yung greatness na meron sa Diyos at kalakip ng greatness na yan sa maraming pagkakataon sa buhay natin ay yun din, yung dami ng mga pagsubukan, ano po, pagsusulit sa atin na sa maraming pagkakataon, inaalaw ng Diyos for us to grow. Inaalaw ng Diyos for us to have faith and nandun tayo sa paniniwala na ang lahat ng ito, Panginoon, ay merong kadahilanan. So, in us, lalo na sa title pa lang natin sa hapong ito, yes Lord, we want that greatness, Panginoon, lalong-lalo na sa mga bagay na plano mo, Panginoon, purpose mo sa aming buhay, O Diyos. So andun din tayo sa kalagayan at sa kaisipan dapat sa hapong ito na anuman ang hinanda sa atin ng Panginoon, meron man yan kasangkapan na daraan tayo sa pagsusulit, daraan tayo sa kapag subukan ng buhay, ay andun tayong game. Andun tayo na yung desire natin na Panginoon, let your will be done, Panginoon, in my life, O God. Sige, palakpakan mo ulit si Lord, kapatid. Ito yun sometimes nandun tayo sa panalangin that we want greatness, we want more sa Panginoon. Pero hindi to nagiging, hindi to nagkakaroon ng fruition sa buhay po natin because many of us, including myself, hindi natin baka napapansin o baka ito na yung nagiging, kumbaga, sistema ng buhay natin na kapag pagdating sa mga kapagsubukan, pagdating sa mga pagsusulit, umaatras tayo. Sa maraming pagkakataon, iniiwasan natin. Minsan baka hindi natin namamalayan, meron tayong mga panalangin na oftentimes ang panalangin natin, Lord, wag na akong dumaan sa kapagsubukan.
Pero ang Diyos sa kabilang banda, alam niya ang mainam para sa atin. At for us to grow sa Panginoon, for us to see the next level sa buhay natin at mapagkatiwalaan tayo dito, we really need to embrace the tests. No, hindi lang naman isa yan. The tests of life, the testings ng buhay, pwedeng challenges, pwedeng battles, pwedeng mga bagay that will make our testimony na makikita na andun talaga ang Panginoon in our lives. Again, the title po of our message, or the message of the Lord for us sa hapong ito, Embrace the Test. No? Marami ditong mga guro, or in our house, pwede naman din, nandun tayo bilang magulang, unang guro sa ating mga anak, or baka professionally, you are a teacher, or you are a mentor, So, hindi lang naman to yung buhay bilang estudyante, no? Sabi ko nga, hindi naman to sa taas ng antas na bilang estudyante na naatimpo natin, So, lahat naman tayo nakapag-aral in one way or another at yung setting ng eskwelahan ay ating naranasan. So, oftentimes we want to just hear, listen. Lagi natin sinasabi, teacher, sige magturo ka, ako ay makikinig. At makikinig lamang ako. Pero pag dumating na yung time na ando na ang pagsusulit, ando na ang exam, marami sa mga estudyante, o baka tayo nga ito, sometimes, yun yung pinakaayaw natin. Minsan parang, ayoko na, yan na, parating na yung quiz, parating na yung test, parating na yung recitation. Pero yun na nga yung katotohanan, na sa buhay ng isang mag-aaral, talaga namang may time for learning, may time for acquiring, may time for equipping, at may time din for testing. And hindi nalalayo yung ating spiritual na kalagayan. Yung lakarin po natin na meron tayo sa Diyos, na may mga oras na pwede, nakikinig tayo, nilalagyan tayo, tinatamnan tayo ng Panginoon. But sa maraming mga pagkakataon, kapatid, hindi natin namamalayan na tayo na pala ay dumaraan sa pagsubukan at sinusulit na tayo ng Diyos. Again, as I say to you po, hindi po sa langit ang pagsusulit, meaning hindi ka, sa pagdating mo sa harapan ng Panginoon, i-check na lang yung test paper, kumbaga. In this world, in this life, andun ang punong-puno ng pagsusulit. So kung ito ay ating maalala, ito ay ating panghawakan, ito ay ating, sa lakarin mo, ito ay nandoon, baon-baon mo, nandun yung pagsalang-alang mo. Na one way or another, paglabas mo sa lugaring yan, andun ang kapagsubukan. Sa pagsakay mo sa jeep, baka andoon ang kapagsubukan. Sa pagbukas mo ng pintuan ng iyong tahanan, baka andun na yung kapagsubukan. So at the end of the day, magiging equipped ka. Sabi ko nga, para ka lang nag-take ng test. Hindi naman parang masaya ang mag-take ng test, pero dalawang klase ng tao nagtitake ng test. Yung isang tao na napaghandaan ang mga bagay-bagay na kanyang susulitin, alam niya na magsusulit siya at pinaghandaan niya ito, nagtiwala sa doon sa tinuro at ninamnam niya kung ano ang tinuro sa kanya, at the end of the day, pwedeng mahirap ang test, pwedeng andoon ang challenges sa bagay na isusulit sa iyo, pero paglabas mo doon sa lugar kung saan ka nag-take ng test mo, andun yung kaginhawaan, nandun yung kagaanan, andun yung ngiti, sa huli, dahil alam mo na nandun yung confidence mo sa Panginoon. No? Lagay na natin sa spiritual. Nandun na yung confidence mo na alam mo sa mga bagay na pinagdaraanan mo, kasama mo ang Diyos at naging maganda ang response mo sa lahat ng ito. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Pero wag naman tayo mapunta sa kalagayan and this is a reminder for us na baka naman turo ng turo si Lord po sa atin, pero pagdating sa pagsusulit, yun tayo confused. Pagdating sa pagsusulit, hindi natin ito parang binigyan ng halaga, kaya magugulat ka lang, pagsusulit na pala to. Ito na pala yung testings. Ano nga ba yun? Kasi hindi natin binigyan ng halaga ang mga bagay na naririnig natin sa Diyos. Kaya kung ilalagay natin sa classroom, paglabas mo ng silid-aralan, baka andun yung kalungkutan mo. Andun yung regret mo, andun yung sadness mo, andun yung loneliness mo na sana pala nag-aral ako. Sana pala in-embrace ko yung pagsusulit. Sana pala binigyan ko ng halaga, lalo na sa spiritual, ang mga bagay na sinasabi sa akin ng Diyos sa maraming pagkakataon. So, dito po tayo mag-uusap-usap sa gabing ito. So,
let's look at the word of the Lord in James chapter 1 verses 3 to 4 at yung verse 12. Tignan po natin ang gustong sabihin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin sa araw na ito. Let me read to you verse 2. Sabi po dito, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy." Ulitin ko, mga kapatid, ano po? When troubles, trials, testings, whatever it is na pwede mong tawagin at alam mong inuudyok sa'yo ng Panginoon sa hapong ito, ano man yan kapatid, consider it an opportunity of great joy. Sabihin mo nga sa katabi mo, great joy. Ang hirap naku po, samahan niyo po ako sa hapong ito. Sabihin mo ulit sa katabi mo, great joy. No, mahirap, great joy, pastor. Hindi, po, parang, pastor naman, tao kami, pastor, alam ko yan, alam ko yung bigat, alam ko yung trouble, alam ko yung mga kakaharapin ko dyan. Kaya parang ang hirap naman sabihin na kapag dumaan sa mga bagay na yan, parang nandun yung kagalakan still. Mamaya, kapatid, naintindihan kita dyan at hayaan mong ipaintindi pa sa atin ng Panginoon ang mga bagay. Sabi sa verse 3, "For you know that when your faith is tested," nasabi dito ni Santiago, "your endurance has a chance to grow." Ulitin ko, "For you know that when your faith," na ang pananampalataya mo sa mga sitwasyon na meron ka sa buhay na ito ay natitest, nasa-stretch out, na i-extend doon sa parang pwedeng uncomfortable sa'yo, pwedeng parang bago sa'yo, hindi ka familiar dito. But when your faith is being tested, kapatid, ano ang sabi dito? Your endurance has a chance to grow. So, ano sabi dito? So, let it grow. Parang awit lang, yung mga nanay, alam yan, yung mga batang maliliit. Sabi doon, let it, ano yun? Yun, alam niyo na yun. So, sabi doon, let it grow. Sabi mo sa katabi mo, let it grow. Let it grow. Ano po, yung awit, no? Pero hindi. Sa atin bilang mga Kristiyano, when we are in a circumstance, when we are in testings, in trials, pagsusulit ng buhay, sabi dito, let it grow. Ano po? When your faith is when your endurance is fully developed, you will be perfect, complete, needing nothing. Verse 12, "God blesses those who patiently endure testing and temptation." Ulitin ko, God blesses, pinagpala ng Diyos ang mga taong merong pagpapagal. Sabi mo sa katabi mo, pagpapagal. Naku po, parang ang hirap-hirap, pero yun Hindi ko to sinabi, hindi to galing sa aking mga bibig, kundi binasa ko lamang yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ito ang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin na sa buhay natin, talagang dalawang kasangkapan. Merong time of reaping, merong time of rejoicing, merong time of triumph, merong time of parang andoon talaga ang mga pabor ng buhay, pero there will be times of sorrows, there will be times of tears, there will be times of testings in our life. At sabi dito, pinagpala ng Diyos ang mga taong merong pagpapagal. Pinagpala ng Diyos ang mga taong nag-endure sa testings ng buhay. Sa temptations, in the end, doon ka tumatayo ka sa kung anong tama sa harapan ng Panginoon. At ano ang pangako ng Diyos? Afterward, sabi dito, they will receive. Ayun pala Sometimes, parang iniisip natin, ano ba ang pwedeng maging benepisyo nito sa buhay ko as I walk sa Panginoon at tumayo doon sa tama sa harapan ng Diyos even in the times of testings in my life. Sabi dito, they will receive the crown of life that God has promised. Ito ang Panginoon sa buhay natin. Kapag ang Diyos ay nangako, kailanman hindi ito mapapako. So sa buhay natin, hayaan mo na sa paglalaan mo ng oras sa Panginoon, sa pagtatanim mo para sa Kanyang kaharian, yun din ang itinatanim naman ng Diyos sa buhay mo, yung mga bagay na pangako niya as you abide and obey the teachings and the laws at yung mga bagay na tama sa harapan ng Panginoon. Again, for God, He has promised us the crown of life to those who love Him. Sige, palakpakan mo nga si Lord dyan, kapatid. Ngayon, sa hapong ito, maintindihan natin that in every test
that the Lord allows sa buhay natin. No? Yun yung keyword eh. May mga testings that the Lord allows sa buhay natin. So, when we pray to God, dalawang bagay lagi yung ating ipanalangin sa Diyos when we are in the midst of trouble sa buhay natin. One thing, baka galing yan sa enemy, meaning hindi yan godly created, hindi yan inalaw ng Diyos, you can rebuke that. No? Pwedeng sickness in your family, pwedeng stronghold sa pamilya, pwedeng nandun ang evil spirit and all. Pwede mo yang i-rebuke in the name of Jesus because that is not part doon sa pinakaplano ng Diyos in your life. Pero may mga bagay na pwedeng tingin natin ay pangit. Pwedeng tingin natin sa unay parang hindi to pabor para sa atin, but God allows it to happen sa buhay natin. Ulitin ko, may mga bagay na inalawang Diyos sa buhay natin. Pwedeng testings yan, pwedeng trials yan in our lives, pwedeng circumstances in our lives today that again, the Lord has His reasons for it. Next slide. God has His reason for the tests that we are going through. We are going through. Si Lord ay may kadahilanan. Ang Diyos ay hindi ko alam, ano bang word na parang perfect para dyan? Nantitrip ba? Si Lord ay hindi parang wala sa hulog sa mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin. Ang lahat ng yan ay calculated ng Diyos at planado niya na yan from the start. At meron siyang kadahilanan kaya andyan ka right now. So again, dun sa title pa lang, kung hindi natin to i-embrace, kung hindi natin to i-allow, kung hindi natin to lakaran na may tamang puso, isip, at outlook sa Panginoon, sa maraming pagkakataon, titisod tayo. Sa maraming pagkakataon, dadapa tayo because mali yung ating pagtingin sa mga bagay na ito. In the end, nasisisi natin ang Diyos. Lord, akala ko ba tinanggap kita, Panginoon, magiging maayos na ang lahat sa buhay ko, Panginoon. Bakit, Lord, kung kailan kita tinanggap, mas dumami yung mga problema ko, mas maraming netong mga prosesong dinaraanan ko, Diyos. Pero iba na kasi ngayon, naintindihan natin at sana maintindihan natin na sa mga bagay na pwedeng nandoon, dinadaanan natin sa mga oras na ito, ang Diyos ay laging merong rason. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Unang-una, testing is for our own good. Ang hirap for our own good. Bilang mga magulang, hindi ko alam, sa mga magulang po na nandirito, alam natin yan, sometimes, tough times. Minsan yung pagiging tough natin sa mga anak natin, ayaw naman natin yun gawin in the context na parang gusto lang natin silang saktan and all. Hindi yun yung ating kaisipan kung bakit sometimes nagiging tough tayo. Sometimes andun tayo, tinatama natin yung lakarin na meron yung mga anak natin. Ganon din ng Diyos. That when testings come our way, hindi to para sirain ka, hindi to para sa kawalan mo, kundi testings happen for our own good. Alam mo yung lagi kong sinasabi, kapatid, at ito sana yung buhay natin kasi ito naman ang sitwasyon talaga natin sa mundong ito. Ang mundong ito ay punong-puno ng testing. Left and right, front and back, paglabas mo sa pintuan na yun, baka andun na agad ang pagsusulit. At kapag hindi mo naintindihan ang ating pinag-uusapan sa gabing ito, mamamali tayo oftentimes ng response natin sa mga sitwasyon na to. Pero kung ngayon, nanamnamin natin at pangahawakan natin kung ano ang meron ng Diyos at yung kanyang kadahilanan sa lahat ng ito, mag-iiba yung paningin mo sa mga bagay na ito from now on. Na in the end, yes Lord, pwedeng mahirap, pwedeng malalaki ito, O Diyos, pwedeng minsan nakaka-overwhelm ito, O Diyos, but at the end of the day, I will still trust in you, Panginoon. I will embrace this test sa buhay ko, O Diyos, because I believe at naintindihan ko, Panginoon, na bigyan ako ng kamalayan that testings is for our own good in the end, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Again galing sa Diyos. So, dapat nandun ka talagang sharp Pagdating talaga sa Lord, hindi mo pwedeng ikahon ng Diyos Lalo na mga bagay sa Panginoon. Si Lord may mga kaparaanan talaga sa buhay natin. And sometimes yun, He allows testings to happen for us to grow. It is for our own good. Sabi po dito mga kapatid, sometimes in adversity, alam niyo po sa mga adversity, ito naman ang instinct ng tao Ang ating panalangin at dumudulog tayo sa Diyos, sa mga sitwasyon na meron tayo, ang una natin bukang bibig, Panginoon, tanggalin mo ito.
Di ba yun yung ating pambabig sa Diyos? Na Lord, pag may mga sitwasyon, malaki man o maliit sa buhay natin, ang ating unang dalangin sa Diyos, Lord, tanggalin mo ang mga bagay na to. Lord, hindi to galing sa'yo. Ala, pinungunahan mo na si Lord, ano? Pero may mga ganun, sometimes, yun yung ating parang instinct natin when it comes to the testings of life. Pero, eto, pwede nating tignan na anggulo sa hapong ito. Sometimes, alam nyo kapatid, God wants an improving job from us rather than Him doing a removing job. Minsan, mali din pala yung ating mga panalangin. Again, this is for us to assess. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay eto yan. Pero minsan, eto yun, na kapag naintindihan mo na, wait lang, etong nangyayari sa buhay ko, tingin ko in-equip ako ng Diyos eh. Nararamdaman ko na ini-stretch ng Lord talaga yung pananampalataya ko sa Kanya. So at the end of the day, tinatatama yung prayer mo at paglapit mo at paglakad mo, pagharap mo sa mga bagay na ito. Instead of praying to remove these things, nandun ka na sa kalagayan na, Lord, ano ang gusto mong i-improve sa buhay ko, O Diyos? Anong gusto mong ibago, Panginoon, sa aking kalagayan sa iyo? Meron ka bang nakikita sa akin, Panginoon, na pwedeng maging rason upang mapalayo at masira ang buhay ko, Panginoon? Lord, pakita mo ito sa buhay ko at hayaan mong, Lord, mag-improve ako dito, O Diyos. Sometimes sometimes we rebuke people and we pray, Lord, mawala na si ganito, mawala na si ganyan. Pero oftentimes, hindi yun nagiging sagot ng Diyos. The more you pray for those, mas lalong dumadami, mas lalong nag-i-intensify yung parang testings na nangyayari sa buhay mo dun sa sitwasyon na yon. Pero maintindihan mo na, Lord, baka mali nga yung panalangin ko. Baka in this moment na parang ito ang mga sitwasyon in my life, no, Lord, instead of praying for them to be removed, you are praying na, Lord, in my life, Lord, mas stretch yung aking patience. Mas stretch yung aking self-control. Lord, mas lalo kong maibigay yung grace and mercy, Panginoon, sa mga tao. Lord, yung love mo, Panginoon, mas lalo kong mai-extend, Panginoon, to the point na, Lord, kaiba-iba na sa love na meron sa mundong ito, O Diyos. So yun na kapag nakita natin yung mas malaking rason ng Panginoon sa mga bagay that is happening in our lives, lumalaki din yung pangunawa natin sa Diyos. Mas gumaganda din at lumalawak din yung tingin natin sa mga sitwasyon na hindi na tayo yung parang angkitin ng tingin natin sa mga bagay-bagay. Konting kibot, konting pagsubok, wala. Isa lang yung response natin, nandun yung galit natin. Either sa tao, either sa Diyos, either sa mga sitwasyon. Pero at the end of the day, when we understand that this test is a part sa buhay mo bilang mananampalataya, bilang pinagkatiwala mo at sinasabi mo, ina-identify mo ang sarili mo na ako'y para sa Diyos, na maintindihan mo na, Lord, parte pala ito ng binabago mo sa buhay ko. Parte pala ito ng gusto mong ihubog, Panginoon, in my life, Panginoon, na darating ka sa point na kapag naintindihan mo ang rason ng Panginoon, mag-iiba na yung panalangin mo. Na in the end, instead of puro tanggal, napupunta ka sa kalagayan na, Panginoon, meron ka bang gustong baguhin sa buhay ko, O Diyos? Meron ka bang gustong baguhin sa karakter ko, O Diyos? Meron ka bang gustong baguhin, Panginoon, sa pag-iisip ko sa mga bagay-bagay? Lord, mas gusto mo ba na, Lord, in the end, mas bitawan ko ang mga sitwasyon dahil parang gusto ko, kontrolado ko ang lahat. Bagkus, Panginoon, mas i-entrust ko ang mga bagay na ito sa iyo, Panginoon. If that is the case, Panginoon, sige, Lord, hayaan mong dumaan ako ng tama sa mga bagay na ito na maging kaluguran sa iyong harapan, O Diyos. Sige, palakpakan si Lord dyan, kapatid. Again, lumalawak yung ating pagtingin sa Panginoon at sa Kanyang mga kaparaanan. Ang sabi dito, embracing the test, okay? Embracing the test will lead us to what? Number 1, maturity. Sabihin mo sa katabi mo, maturity. Ayan, maturity. Sometimes, ito yung lagi nating dinadalangin sa Panginoon, Lord, maging mature na ako sa iyo. Maging mature na akong tatay, maging mature akong pastor, maging mature akong empleyado, maging mature akong negosyante, maging mature akong Kristiyano, maging mature akong anak mo, Panginoon. But many of us are steering away from testing. Hindi natin naintindihan na yung word na maturity comes after testings of life. No? Hindi ka magiging grade 2 kung hindi mo maipapasa yung test mo sa grade 1.
Hindi ka magiging high school, grade 7, kung hindi mo maipapasa yung final exam mo nung grade 6 ka. Hindi ka makakapasa doon sa school na nais mo, sa college, kung hindi mo naipasa yung last exam mo ng 4th year high school ka. O grade 12 ka pala. No? Yun na pala uso ngayon. So, yun. Na sa buhay natin, o Diyos, paano ko magiging mature? Paano ko malalakaran yung mga bagay na, Lord, inihanda mo na sa buhay ko from the start? Kung sa testings pa lang ng buhay, tumatanggi na ako, Diyos. Sa testings ng buhay, hindi ko na pinaghahandaan, Panginoon. Sa mga testings ng buhay, Panginoon, binabaliwala ko na mga bagay na ito. Sa testings ng mga buhay namin, O Diyos, hindi na namin ito na ipapasa, Panginoon. So again, when we pray for maturity, ngayon mapupunta ka na sa kaisipan na meron palang ingredients itong panalangin for maturity. Hindi lang palang to yung parang magic na pray ka na, Lord, gawin mo naman akong mature. At si Lord parang magmamagic sa'yo na magiging mature ka na in the end. Hindi po. May proseso ang Panginoon for it. And for us, nakita natin dito yung wisdom ng Diyos. Na at the end of the day, for us to be mature and for us to go doon sa next level ng ating buhay, lalo na sa ating pananampalataya, we need to embrace testings of life. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ephesians chapter 4, verse 13. Sabi dito, this will continue until we all come to such unity in our faith. Ito ay magpapatuloy. Sorry. Nabubuhay pa tayo sa mundong ito, kapatid. Kaya ang testings ng buhay ay patuloy. No? May mga seasons lang na pwedeng andun ang rest mo. Pero may mga seasons din in your life that testings will come and come and come and come. Patuloy na nangyayari sa buhay natin. So at the end of the day, mapunta ka sa kalagayan ng Lord, oo nga, ito pala ang katotohanan. So my prayer for today, Panginoon, sige Lord, hayaan mong ihulma mo ako, Panginoon. Hubugin mo ako ayon sa nais mo, O Diyos. Lord, yung word na sweto, no, bilang magulang, si pastor lagi kong naririnig yung word na sweto. Lord, magpasweto kami sa iyo, O Diyos. Magpakorek kami sa iyo, Panginoon. Magpaturo kami, Panginoon, ayon sa nais mo in our lives at ayon sa plano mo sa buhay namin, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ulitin ko, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son. Sa mga pagsubukan, dun mo mas nakikilala si Lord. Dun mo mas naiintindihan yung knowledge of who Jesus is sa mga kapagsubukan. Sometimes, kaya hindi natin masyadong kilala si Lord dahil in our decision, hindi tayo dumaraan sa testings. Or hindi natin naintindihan na sa mga testings na ito, kailangan pala si Lord. Hindi lang pala puro sarili. Hindi lang pala puro diskarte. Hindi pala puro shortcut. At kung sino-sino ang hinahanap, kundi sa mga sitwasyon na ito, ang dapat palang hinahanap ang Diyos. So yun po yun, kapatid, that when we continue in this kind of life, nandun ang testing, sabi dito, continue mo nandun ang pagtingin mo sa Panginoon. Because at the end of the day, you will know God. You will have the knowledge of God's Son. At sabi dito, that we will be mature in the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, mature in the Lord. Anak ko po, yun po yan, kapatid. Hindi mature because of your experience. Hindi mature because of your might. Hindi mature because of your age. Hindi po. The Lord wants us to be mature in the Lord. Naalala ko yung kasabihan, kataga sa mundo, na experience is the best teacher. Hindi ko siya kinokontest. Sa isang banda, yes, experiences help us na in the end, maalaman natin kung anong tama at kung anong mali. But merong kulang na ingredient. Mamaya, alamin natin. Bilang mga Kristiyano, dapat hindi lang tayo doon na parang puro lang tayong experience. Dahil in my experience, ang daming mga tao na tumanda na, nagkaroon na ng edad, pero paulit na pinapadapa ng same situation. Pwedeng nandun siya, napagdaanan na niya, pero hindi natuto. Hindi nagkaroon ng maturity. Hindi nagkaroon ng knowledge kung anong tama at kumuli. In the end, bumalik lang dun sa cycle, paulit-ulit, pagdating sa bagay na yun. Again, yes,
Pwedeng sa isang banda, experience is the best teacher. But mamaya, may gusto kong sabihin dyan that for us Christians, merong mas kabuuan para in the end, mapagtagumpayan natin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan, kapatid? That we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard. Yun naman ang nais ng Diyos. Na again, by His grace and by His power sa buhay natin, mapuno tayo at ma-measure tayo ng sapat at andun tayo sa standard na nais ng Diyos. Ano pat nandito tayo every Sunday kung hindi natin yun ide-desire? Ano pat meron tayong mga fellowship kung in the end, hindi tayo magde-desire na lumago sa Panginoon? Ano pat meron tayong panalangin? Ano pat meron tayong mga life group at mga activities sa simbang ito? Kung sa kawalan lang naman pala ang lahat ng ito, no? It is for our growth. It is for us na maintindihan natin so that we can and we will be mature in the Lord. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Number 2, character. Embracing the test leads us to character. Sabi mo sa katabi mo, character. Minsan kaya wala tayong kwento, wala tayong testimonya kapag kinuusap ka, U. Why? Because we steer away. Sabi ko nga kanina, again, we steer away from embracing, going through testings of life. Kaya hindi nabibuild yung character mo. Hindi nabibuild yung pagiging, ano bang tawag dyan, yung perseverance sa buhay mo. Hindi nabibuild yung faith. Hindi nabibuild yung pagiging courageous. Hindi nabibuild yung pagiging, yung heart mo to continue no matter what. At etong character ay nabibuild dun sa mga taong dumaan sa kapagsubukan. Marami tayong mga tao na sinasabi, Lord, sana all ako din ganun. Sana all ako rin. Sana all katulad niya. No? Maraming tayong mga sinasana all na mga tao, lalo na mga ginagamit ng Panginoon. Pero at the end of the day, if we will know their story sa buhay nila, hindi naman din sila parang pwedeng sabihin nila, hindi kasi gift ko to eh. Hindi ganun eh. Hindi yun gift and all eh. At kung marinig mo lang sila, they will say na, kaya pwedeng ginagamit ako ng Panginoon, kaya meron akong testimonya na katulad nito, ay dahil in my life, naintindihan ko na hindi tumakbo, hindi iwasan, at nandun ka sa panalangin na, Lord, plano mo ba ito sa buhay ko? May mga testings ba talagang makapaghuhubog sa akin, O Diyos? Sige, Lord, if this is your will, I will embrace it. I will walk on it, Panginoon. Lord, samahan mo ko dito. And that what builds their character na pwede nating nakikita ngayon. So again, no, sa buhay natin, no, gusto nating maging great. Gusto natin maging ganun. Lord, gamitin mo ko big time, Lord. Gamitin mo ko mightily, O Diyos. Pagpalain mo ko, Panginoon. Gawin mo akong ilaw at asin, Panginoon. Pero at the end of the day, mangyayari ang lahat ng yan dito sa ating pinag-usapan. Kung alam mo sa buhay mo, nakaparte ng greatness na yan, ay yung pagdaan mo ng testings na ayon sa nais ng Diyos. Pagdaan mo sa mga kapagsubukan, pagdaan mo sa mga battles ng buhay, yung response mo sa mga challenges, response mo sa mga bagay-bagay, reaction mo sa mga bagay na in the end, alam mong pwedeng sinusulit tayo ng Panginoon. Again, embracing the test, kapatid, will lead us to having godly character sa harapan ng Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Alam mo yun, sa mga, for example lang naman, mamaya na siguro ako mag-example, In Romans chapter 5, verse 3 to 4, sabi dito, not only so, but we also rejoice in our sufferings. Makita nitong building of character? Ang tindihan sabi doon, si Paul ay nagre-rejoice even in prison, even in persecution, he is rejoicing the Lord. In sufferings, he is rejoicing in the Lord. And that is what is different sa mga taong in-embrace at pinagdaanan ng maayos at andun yung kanilang pagtitiwala sa Diyos sa mga kapagsubukan ng buhay. No? Doon mo makita sa tono ng salita, sa outlook ng buhay, sa laman ng puso, sa tapang na lakarin ng mga bagay-bagay, lalo na kapag alam niyang galing ito sa Panginoon. Makita natin that even in the troubles of life, nandun pa rin yung heart to rejoice. Andun pa rin yung heart to hope.
andun pa rin yung heart to be joyful, andun pa rin yung heart to be grateful sa Panginoon in the end. No? Again, sabi ko dun sa kanina, God has His reasons. Si Lord hindi gumagawa ng kwento sa buhay mo para lang sa kawalan. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng storya sa buhay mo para lang trip niya na gawin niyon sa buhay mo. No. All of these things, mas maganda man yan o hindi maganda right now in your sight, lahat yan ay may gamit in the end. Makita yung glory ng Diyos sa buhay mo. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ano po? So, yan po yan, no? Testing reveals, sige po, basahin ko muna yung buong verse. Ano po? Sabi dito, because we know that suffering produces perseverance. Dito humugot si Paul. Sabi niya, alam ko na sa kapagsubukan na ito, dito hihubugin ng Diyos yung aking pagpapagal. Perseverance ko. Dito sa mga kapagsubukan na ito, sa sufferings na ito, dito ibibuild ng Lord yung karakter ko. Ano bang karakter yan? Na magmahal even sa sitwasyon. Na magkaroon ng kapayapaan even sa sitwasyon. That to have hope even if I'm in the middle of troubles. Magkaroon ng self-control, to be forgiving, to have grace, to have mercy, to be generous, to still serve the Lord. Ang dami. Ang daming pwedeng pagpuntahan ng mga bagay na alam mong ang Diyos ang sanhi in the end. So, ito si Paul, ito yung hugot niya sa Panginoon. Sabi niya dito, perseverance builds character. Character, sabi dyan, builds hope. Yung pag-asa na meron sa Panginoon. At sana din tayo, ganun din tayo, katulad ni Paul, na kapag dumaraan sa kapagsubukan, hindi tayo negative agad. Pag dumadaan tayo sa kapagsubukan, hindi lagi ang Diyos ang tinuturo agad. O ang mga tao sa paligid agad ang biniblame. But nandun tayo sa kalagayan na, Lord, ano ba ang kadahilanan mo dito, O Diyos? At kung maintindihan natin na, Lord, ito ba yung para sa kaluguan ko, Panginoon? Sige, Lord, ito maging hugot ko as I walk sa mga bagay na ito, O Diyos. Dahil alam ko, Panginoon, sa lahat ng ito, meron kang rason dito, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Kapatid, may rason si Lord. So, wag kang mag-steer away sa kapagsubukan. Wag. Sometimes, sa panalangin mo, Lord, wag na lang. Hindi. Kailangan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan. Kailangan, ganun talaga. Sometimes, Lord, kailangan ba talaga? Oo, kailangan. Dahil hindi madi-display ang glory ng Panginoon kung hindi mo dadaanan yung dadaanan mong yan. No, may mga ganung bagay, no? Minsan mga tito natin, tita natin, or even us, nakita natin yung testimonya na, Pastor, totoo yan. May mga bagay na parang dumaan ako sa apoy, o baka nga, dumaan ako sa impyerno. O, di ba, may ganun eh. Tingin mo sa sobrang tindi ng sitwasyon, pero nakita ko ang kamay ng Diyos after this. Nakita ko ang pagpapala ng Diyos, ang saklolo ng Diyos after this. Paano tayo magkakaroon ng ganung testimonya kung iiwas natin ang sarili natin dito? Paano magiging fulfilled yung glory ng Diyos sa buhay natin at yung testimonya sana na inihanda ng Diyos sa buhay natin kung lagi nating iiwasan ang mga kapagsubukan ng buhay. So again, nagkakaroon tayo ng understanding when it comes to testings na alam natin na the Lord allowed to happen in our lives. So, sa gabing ito, sabi ko dito, testing reveals our hearts in the situation. Itong katotohanan. Na kapag tayo dumaraan sa kapagsubukan, na i-reveal nito yung true color mo, true colors natin. No, pagdating na andun ka na, tinitest ka na in your, patience, in your anger, hindi ka alam, tinitest ka ba sa iyong, pagkakaroon mo ng self-control, tinitest ka ba in terms of your principle bilang Kristiyano pagdating sa kaperahan, o principle bilang Kristiyano pagdating sa mga ideology, sa pamilya, hindi ko alam, ang dami niyan na kapag naintindihan mo, Lord, ito na Lord, nararamdaman ko, tinitest mo ako, Panginoon. Lord, pagsusulit ba ito sa buhay ko? Kasi kung hindi natin to iisipin, walang tayong ganong kamalayan, patay tayo dyan. Sa maraming pagkakataon, mali ang nagiging response natin. Simple lang. Mamaya, paglabas mo sa lugar ito, meron ka bang mga plano? Bibili ka ba ng grocery sa Pure Gold? O kakain kayo sa Jollibee? Kakain kayo sa McDo? O sa simpleng approach na lang sa bagman, sa Pure Gold, o sa cashier, o sa waiter, o doon sa cashier, doon sa kakainan ninyo. Sometimes, andun ang testing already. Sa paglabas mo, nakapark ka ng sasakyan, o sasakay ka ng commute. Minsan doon sa mga moment na yon,
May mga testings na that will come paglabas mo sa lugaring ito. Again, malilit lang ng mga bagay yun, pero baka nga doon, nag-feel na tayo. Baka doon, pagdating sa mga ganong sitwasyon, nare-reveal na yung tunay na laman ng puso natin. Yung pagka-impatient natin, pagkawala natin ng self-control, yung hindi natin pagiging kind, yung pagkawala natin ng mercy, pagkawala tayong grace, wala tayong respeto, no? Hindi tayo generous. Sabi ko nga kaninang umaga, pag wala po akong sasakyan, ang labas ko dyan, dalawa lang naman. Either dyan ako sa may RDU, pag meron ako sasakyan, o kung wala, dyan ako sa may LCC. No? And oftentimes sa LCC, pag labas mo, may magabang na sa'yo. Either bata yan, o matanda. Ano po, ikaw ready ka na. Mendo na yung pamasahe mo, parang ipon mo na, ito yung naipon ko sa araw na to, ito yung natira sa akin. At darating ka sa point na, yun na nga, dadaan yung matanda o bata. Sabi ko nga, in my case, sabi ko kung matanda na yan at yung talagang parang, makita mo na parang wala na talaga. Kasi meron din naman, no, ang Holy Spirit naman mag-speak sa'yo kapag kita mo, mas macho pa sa'yo yung nanghihingi. Pero kung yung makita mo talagang ugod na, wala na talagang, hindi na talaga makapagtrabaho. So, andun yung heart mo na, Lord, ano bang tama sa harapan mo, Diyos? Lord, pamasahe ko to, Panginoon. Lord, ito yung ipon ko. Hindi ako bumili ng siomay para dito, Diyos. Pero at the end of the day, anong gusto ng Lord? Just by madamot? Hindi, nandun yung heart ng Lord to give. Lalo na sa mga taong ito na either widow yan, either old na yan, wala na talagang capability to work. So, testings. Again, maliliit lang yun. Pero testings. It reveals our true hearts. At kapag hindi ka handa, hindi natin binantay ng sarili natin, hindi tayo naging equipped. Sa maraming pagkakataon, nag-feel tayo dito. Lumalabas yung totoo nating pagkatao. Pero again, sa hapong ito, as we embrace this test sa buhay natin, and as we put our trust sa Panginoon, the Lord, ang lahat ng ito ay may dahilan sa buhay ko, O Diyos. In the end, testings will come, pero at the end, tatayo ka ayon sa nais ng Panginoon. Lalakaran mo ng may tamang response sa mga bagay-bagay na alam mo magbibigay ng kaluguran sa iyong Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Kaya ang sabi dito ni Apollos, Hebrews 3 verse 12, be careful. Sabi mo nga sa katabi mo, be careful. Ingat, ingat, be careful mga kapatid. Sabi dito ni Apollos, dear brothers and sisters, make sure that your own hearts, ang mga buhay daw natin, ang ating mga puso, are not evil. Dalawa lang naman yan Either your heart is evil or your heart will choose to have God. Yun lang naman yun. Sa spirit mo, dalawa lang naman ang pwede mong i-allow dyan Either the spirit of God or the spirit of evil to run your life. Ano po? So, ganun din dito. Sabi dito, believing and unbelieving. Make sure that your heart is not unbelieving. No? Dalawa lang naman. It's either you believe in the word of the Lord, you believe in His ways, you believe in His power, you believe in His promises, or you don't believe in Him. Dalawang bagay lang naman yung klaro sa Panginoon. Ano po? So, sabi dito, turning you away, at yun yung nakakatakot. If your heart is unbelieving, if your heart is evil, if our hearts, kasama ko, if our hearts are evil and unbelieving, it will turn us away. This will cause us to turn away from our living God. So sa hapong ito, maintindihan natin, Lord, I don't want to be like that, Panginoon. I want to draw close to you, Panginoon. I want to be with you, Panginoon. I want to walk with you, Panginoon, sa buhay kong ito, Panginoon, patungo sa buhay ng walang hanggan. At Lord, kasama pala sa buhay na ito, Panginoon, sometimes you allow testing sa buhay ko. And Lord, allow me na at the end of the day, Panginoon, madaanan ko ng tama ang mga testings na ito, Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Now, my advice to you, mga kapatid, tinatawag ko po si Peter. We should embrace the test sa buhay natin. Wala. Yun talaga ang solusyon. Hindi ang mag-shortcut, hindi ang manalangin ng kung ano-ano, hindi ang gumawa ng kung ano-ano. Nope. It is to embrace the test. To stretch out our faith. Sabi doon sa binasa natin kanina, to let it grow. Ano po? Embrace the test. Kasama sa buhay, kasama sa paglago, kasama sa paghubog sa atin ng Panginoon. Kasama yan sa next level mo. Tatapakan mo yan. Papunta doon sa next level mo ng buhay, ng pananampalataya mo sa Panginoon, is to embrace the test. Ingredients yan for your growth. Stretching out your faith. Stretching out your faith.
Sabi ko nga kanina, characters yung pinag-uusapan natin. No? But even in our giving sa Panginoon, salamat, Fred, stretching out our faith in our giving to the Lord, embracing the tests. Minsan, yun na nga, yung katotohanan, malimit na natin ito naririnig. Pag puno ka, pag sobra-sobra, walang problemang magbigay. Pero I believe hindi yung testing ng Lord sa atin. Ang tunay na testing ng Lord sa atin when we are pwedeng ando lang sa saktong kalagayan o pwedeng tinitest ka ng Diyos na pwedeng paparating pa lang ang mga bagay-bagay. Pero dito tayo sinusulit ng Diyos. Maintindihan mo na wait lang. Baka dito ko sinusulit ng Lord. Oftentimes, kaya hindi ako pumapasa kasi pagdating sa bagay na ito, Panginoon, Lord, hindi ko mabitaw-bitawan, O Diyos. Hindi ko mabigay-bigay, Panginoon. Again, that's one aspect sa buhay natin, pagbibigay sa Panginoon. Marami pang aspeto, oras natin, pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin sa pamilya na meron tayo, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung trabaho na binigay sa iyo ng Panginoon, may testings dyan. Sa pag-aaral na doon kanilagay ng Diyos, may stretching out of faith sa mga bagay na yan. Pero at the end of the day, in all these things, alam natin na galing yun sa Panginoon. At naintindihan natin na, Lord, inaalam mo to sa buhay ko, O Diyos. So, in these things, Panginoon, Lord, mag-stretch out yung aking pananampalataya. Turuan mo ko, Diyos. At in the end, mapangyari yung purpose ng troubles na to. Pwede, no? Mapangyari yung purpose ng pwedeng testings na to sa buhay ko, O Diyos. For the sake na, Lord, lumago ako sa iyong harapan, Panginoon. Na after this, Panginoon, Lord God, makita ko ang kapangyarihan mo. Makita ko ang kamay mo, Panginoon. Makita ko ang kabutihan mo, O Diyos. Makita mo ang pagsalo mo, Panginoon, sa buhay ko. As I put my faith, as I put my trust, and as I walk with you, Panginoon, even in the times of testings, O God. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Galing ni Lord. Galing ni Lord, mga kapatid. Sabi dito, no one enjoys testing or trials. Yun naman ang totoo. Hindi na tayo maglokohan. Hindi. Yung sinabi ni James, ibang level of faith na yon. Naintindihan niya na yun in the end. Pero sa una, kahit tanungin mo si James, hindi naman talaga ka-enjoy yung dumaan sa pagsubukan. Pero naintindihan niya na lang yung underlying reason for it. Na oo nga pala. Oo, pwedeng mahirap, pwedeng hindi masaya, pero pwede akong humugot ng joy kahit dumaraan ako sa kapagsubukan. Alam ko may dahilan ng Diyos kung bakit ginagawa niya mga bagay na ito. At excited akong makita ang kapangyarihan ng Diyos after these things. So yun ang Panginoon at yun si James. At eto rin tayo. Sabi ko nga, no one enjoys the tests or trials. Hindi ito yung bagay na i-choose nating puntahan. No, ito yung tao kung saan madali, kung saan malawak. Ano sabi ng Bible? Maraming mga taong ang pipiliin ang daan na maluwag, ang daan na walang humps. Pero sabi doon, few will choose the narrow gate. Few will choose the narrow road. Yun no, understanding, no? Kasama nung narrow road na yun, testings of life, troubles, circumstances, challenges, trials na inalaw ng Diyos. Pero maintindihan mo na, Lord, I want to be part of that few. I want to be part of that people that will go on the narrow road, hindi dun sa wide road, Panginoon. Because in that narrow road, Panginoon, it will lead us to the light, Panginoon. And ikaw yun, O Diyos. Na in the end, kung ikaw naman na makita ko sa huli ng mga bagay na ito, Panginoon, hindi ako magdadalawang isip na dumaan dito, O Diyos, in my life. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. At sana yan po yung puso natin sa Panginoon. Yan ang puso natin sa Diyos. Sabi dito, huwag kang mag-alala. Tests are an open door for us to see the almighty power of God. Hindi ba natin yun na-notice? Hindi ba natin yun naisip? Na sa mga bagay na yan, pwedeng inalaw yan ng Diyos in our lives, pero maintindihan natin na meron siyang rason.
At ang rason niya sa mga bagay na yan is for His power to be seen. Is for His glory to be seen by people, by you, your family, your co-workers, your churchmates, your wife, your kids, your household. Makita nila na ang Diyos na meron ka makapangyarihan sa lahat. That's why itong mga testings na ito, sometimes si Lord, eto siya, pinapakita niya sa atin na, anak, lakaran mo lang na maayos. Lakaran mo lang na may tamang pagtingin sa akin. Lakaran mo lang na merong pananampalataya. Dahil dyan sa mga pagsubok na yan, dyan mo makikita ang aking makapangyarihang kamay. Dyan mo makikita ang glory na hindi mo pwedeng tignan o maarok, maisip na pwedeng gawin sa iyo ng Diyos. Yun ang Panginoon. Sometimes, kaya hindi na tayo distinct sa ibang mga tao because katulad na din natin sila. Again, not to condemn people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. We pray for their awakening. We pray for their revival sa kanilang mga buhay. Pero ito yung sad na pwede kong masabi sa inyo na hindi na tayo nagiging distinct sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon because like them, we are afraid of testings. We are afraid of trials. We don't want to go the long way. We want to go dun sa short way. We want to go dun sa instant. Dumarating tayo sa point na instant na ang atin namang mga principle, ang ating mga bagay-bagay na patungkol sa Diyos ang nakukompromise because we want to go dun sa instant route sa buhay natin. Yan again, bilang Kristiyano, ang sinabi ng Diyos, maging ilaw at asin tayo. At sa pagiging ilaw at asin, hayaan po natin sa hapong ito na, Lord, maging kaiba-iba kami. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, kami Panginoon na naintindihan itong pinag-uusapan sa hapong ito. Na Lord, when test comes sa buhay namin, Panginoon, we are hopeful. When test comes sa buhay namin, Panginoon, Lord, nandun yung aming hope, O Diyos. Nandun still yung aming joy. Nandun yung still na intact kami, Panginoon, kahit yung mga circumstances sa buhay namin sobra-sobra. Because at the end of the day, Panginoon, hopeful kami, O Diyos, and grateful na, Panginoon, sa mga lalaking bagay na pwede mong gawin after these things, Panginoon, in our lives. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Gamitin ka ng Diyos. Gamitin tayo ng Diyos. Paano tayo magamit ng Diyos kung hindi tayo daraan sa kapagsubukan? Anong glory ang makikita sa atin galing sa Diyos kung normalan lang ang galawan natin sa buhay? No. We have faith and we are faith people. Nandun yung faith natin sa Panginoon. So with that faith, let's exercise it sa Panginoon. Sa ating lakarin, let's exercise that faith that we have in Jesus. Sabi dito, kapatid, James 1, Chapter 1, verses 5 to 8. Sabi dito, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking Him. Ang Diyos hindi nagdadamot. As we seek the Lord, as we ask for God's wisdom, He will answer us. Hindi yan i-gatekeep sa iyo ng Lord. Hindi yan itatago sa iyo ng Diyos. Yun nga yung gustong-gusto niya sa atin, yung fellowship. And as we ask the Lord for advice, as we ask the Lord for wisdom, He will answer us. He will give us the light. He will show us the way. Ayan ang Diyos. But, ito yung pasubali in verse 6. Sabi dyan, but when you ask the Lord, be sure that your faith is in God alone. Ulitin ko, be sure that your faith is in God alone. Hindi ako may sabi niyan. Ang sabi niya ng Biblia at sa salita ng Diyos na pinananampalatayaan at pinaniniwalaan ko. Na in the end, ano sabi dito? Hindi pwede na sa paglapit mo sa Diyos, minsan yung pagiging sigurista natin, napupunta sa mga maling kaparaanan eh. Minsan lalapit tayo sa Diyos, Lord, parinig nga Panginoon ang gusto mo. Si Lord naman nagbaba si Lord ng ramdam mo na impression sa inyo ng Diyos. Wait lang Lord pag-isipan ko muna ikaw naman, taning, ano bang offer mo dyan? Minsan ganun tayo, hindi man literal, pero andun tayo na Lord, saglit lang Weigh in ko lang yung option mo, Diyos Ayaw ng Panginoon yun, kapatid.
Gusto ko man maging parang light lang sa inyo na parang hindi, sige, try mo lang si Lord at pakinggan mo lang si Lord. Hindi sabi dito, bago ka lumapit sa Diyos at mag-ask ng wisdom, dapat buo na yung loob mo. Buo na yung loob mo na in the end, Lord, ano man ang marinig ko sa iyo, Lord, as I look for you, as I seek you, Panginoon, ano man ang ibaba mo, O Diyos, sa buhay ko, Panginoon, Lord, hindi ako magdadalawang isip na pagtiwalaanan yun, Panginoon. Hindi ako magdadalawang isip na panampalatayaan yun sa buhay ko, O Diyos. Yun ang nais ng Panginoon. Ang sabi dito, do not waver. For a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Next verse. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Hindi ako may sabi niyan. Kung ako lang, baka naman pwede pa akong maawa sa iyo. Pero hindi ako kung Diyos Sensya ka na. Meron tayong Diyos at ito yung kanyang standard. Na at the end of the day, if we are divided, flip-flop tayo pagdating sa Lord, balimbing, salas sa init, salas sa lamig tayo as we lapit sa Lord, hakbang ang paa, urong ng 2 beses, hakbang ulit ng isa, urong ulit ng 3 hakbang. Kapatid, sabi dito, huwag ka na mag-expect sa Diyos. Huwag ka nang mag-expect ng pagbabago sa Panginoon. Hirap, no? Bigat, no? Pero ito yung katotohanan sa Panginoon. Again, gusto ba tayong saktan ng Diyos? Hindi. Kaya ito ay naisulat at kaya ito ipinapahayag ng Panginoon sa atin upang hindi natin ito maranasan. Upang magtanda tayo na at the end of the day, our faith should be full. Our faith should be complete. Meaning, yung desire natin buo when we call upon the name of the Lord and ask for His help. Yes, Lord. Kaya mo sa buhay namin, O Diyos, maging tapat kami. Maging solid kami, Panginoon. Maging firm yung aming belief. Belief, Panginoon, sa kaparaanan mo, sa ways mo, O Diyos, sa mga ginagalaw mo at inaayos mo, Panginoon. Pwedeng trials yan ang nangyayari sa buhay mo right now. Lord, we will believe that at the end of this, Panginoon, makikita namin yung kapangyarihan na meron sa iyo, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Hindi ko napasahan yung verse 8. It is the same meaning ng verse 7, kapatid. What we can do or what can we do in the midst of a test? Ano ang pwede natin gawin? Number 1 is to seek wisdom. Sabi mo sa katabi mo, wisdom. Hindi pwede. Sabi mo, Pastor, kaya ko, I'm a one-man Christian. No way. No way. No way. Hindi pwede. Lalo na sa panahon ngayon, in our times and days, paglabas mo sa lugarang ito, ang dami ng testings and trials, ang dami ng temptations, ang dami ng battles. Hindi kaya. Kailangan mo talaga ang Diyos. Pwede mo sabihin sa akin, Pastor, huwag ka mag-alala. Experience is the best teacher. Not with Christians. No. It is the voice of the Lord. It is His word. It is the godly counsel of the people of the Lord. Yung godly counsel na galing sa Diyos. It is in our prayer. It is in our devotion. It is by reading the Bible. It is by calling out the presence of the Lord sa buhay mo that you can find wisdom. It's the best teacher sa buhay mo, kapatid. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. That's Christians, mga kapatid. Again, ang mundo, pwede, experience. Again, hindi ko kino-contest yun. That's part. Pero at the end of the day, alam natin yan, na may mga nangyari na sa buhay natin, pangyayaring nangyari na sa buhay natin, pero this time, iba ang kasagutan ng Diyos. May ganun May mga nangyari ng bagay sa'yo before, ito naging kasagutan ng Diyos, ito naging kaparaanan ng Diyos, and that is your experience. At may mga bagay na dumating right now, pwedeng kamuka, pwedeng familiar, pero alam mo na, Lord, parang iba to, Panginoon. Parang hindi to yung katulad ng dati, O Diyos. Na at the end of the day, sige Lord, hindi na ako titingin doon sa naging experience. Pwede siya maging tulong, pero Lord, ang pinaka-best experience kong naging experience ko before, ay yung tumawag ako sa iyo, hinanap ko yung wisdom sa iyo, Panginoon. At Lord, doon ko natagpuan ang kasagutan sa saklolo mo doon sa sitwasyon ko before, Panginoon. At yun yung gagawin ko ngayon, Panginoon.
Na Lord, tatawag ako sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mong mag-seek ako sa iyo in the end, O Diyos, na makita ko, Panginoon, ang kasagutan mo sa mga bagay na ito, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. That is seeking wisdom from the Lord. Wisdom is the ability to understand and see the best course. The best. Sabi mo mga sa katabi mo, the best. The. Hindi one of the, hindi part of the, kundi the best. The best. The best response, the best reaction, the best action sa certain situation sa buhay natin. Next slide. Ano ba sabi ko dyan? Yun. In every situation, there is a best thing to do. What is it? Sa experience mo ba? No. Sa might mo ba? No. Sa mga naging pinagdaanan mo ba sa pagkabata mo or nung ikaw ay nagsisimula pa lang? Hindi. Not always. In every situation, the best thing to do is to ask for God's wisdom. At the end of the day, God's wisdom will lead you to that answer na hinahanap mo. Again, it's the wisdom from the Lord. Walang iba. Hindi sa tao, hindi sa kung saan. Again, at the end of the day, nandun ka sa kamalayan mo na, Lord, it is your wisdom that I can find answer sa mga sitwasyon na ito. Trials, hindi ko alam, testings in my life, oh God. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ganda, no? Number 2, humble yourself. Humble yourself. To, oh Lord, humble yourself. Kausap ko si Ezra kanina. May mga kwento lang naman. Hindi naman. Ano lang yun? Mga before. Na sometimes, nandun na tayo, nawala na sa atin ang lahat. Alam mo yun, kinuha na sa atin ang lahat, pero hindi pa natin naintindihan na inalawin ng Diyos for us to be humbled. Minsan, kung kailan walang-wala na tayo, sobrang proud pa natin sa Panginoon. Kaya ang proud heart, no, wala talaga yan sa kalagayan ng buhay. Basta andoon ang spirit of pride sa buhay mo, kahit mayaman ka, prideful ka, kahit andoon nang wala ka ng pambayad, ni pambili ng candy, andoon ka pa rin prideful sa harapan ng Diyos. So yun talaga yung dapat ma-break. At dapat nating maintindihan that in the midst of testings, the Lord wants us to be humbled. The Lord wants us to be humbled. May mga times sa buhay natin, Lord, bakit ba kailangan kong dumaan? Bakit ba? Okay naman ako sa iyo, Lord. Ito, nagsiserve ako. Ito, Lord, nagpapastor ako. Ito naman kami, Lord, naglilingkod kami. Ma-attend kami ng church. Nagbibigay ako, Panginoon. Bakit kailangan ko pa dumaan sa testings of life? Why? Because alam ng Diyos na magiging lason yan sa buhay mo kung palagi na lang andyan ang kalagayan mo. Again, hindi natin arok ang kaisipan ng Diyos. Gusto tayong turuan ng Diyos. At ang hinahanap lang sa atin ng Panginoon, magtiwala tayo sa kaparaanan niya in our lives. Sometimes, nandun ka sa taas. Pero talagang darating ka sa point, ibababa ka muli ng Diyos. Upang saktan ka ba? Upang sirain ka? Hindi. Alam ng Lord na masisira ka lalo. Kung ano man ang nangyayari sa iyo right now, daanan mo lang na maayos yan. In the end, may balik ang Diyos sa iyo. Pero kung mananatili ka dyan, anak, hindi pwede. Masisira ang future mo. Masisira ang pamilya mo. Masisira ang relasyon mo sa akin. Masisira ang calling mo. That's why things are happening sa buhay natin out of our control sometimes. Rason ng Panginoon, the Lord wants us to be humbled. At sana, doon pa lang maintindihan mo na para in the end, o nga Lord, ito na Lord, naintindihan ko na yung rason mo. Gusto mo lang talaga na makita na, Lord, hindi to sa kakayanan ko. Hindi to sa parang galing ko. Hindi to sa parang naimpok ko. Hindi to sa parang naging connection ko, O Diyos. Hindi ito dito, Panginoon. Face it. You need help. We need help. Ayun, I need help. Pa-help ako sa TV. Ayun, mamamatay na yung TV. We need help. Proud people don't think they need help. Yun yung problema eh. Mayaman ka, walang-wala ka na, pero dahil nandun yung pride sa puso mo, tingin mo, kayang-kaya mo pa rin. Hindi. Wag, let's face it, we need God. We need God sa buhay natin. Trials are humbling. Sabi dito sa James chapter 1, verse 9 to 11, believers who are poor have something to boast about. Hindi to yung poor na pagiging mahirap. No, it's not that. Sabi ng Panginoon, blessed are the poor in spirit.
For they shall see the kingdom of God, and being poor in spirit is having a humble heart sa harapan ng Diyos. Ulitin ko, pinagpala ang taong may kababaang loob dahil makikita nila ang kaharian ng Diyos. At ito rin yung sinasabi dito na believers who are humble have something to boast about. Ang labo naman ng pastor, humble ka, tapos meron kang maipagyayabang. Ano yun? Ano yung maipagyayabang ko in my humbleness? Ano sabi dito? For God has honored them. At the end of the day, the Lord honored you. Na yung mga bagay na meron ka, yung mga bagay na nilalakaran mo, alam ng Diyos na itong anak ko na ito, hindi ito bumitaw sa akin. Doon siya sa taas, andun siya sa baba. Naalala ko lagi si Job eh. Andun si Job sa taas, inalaw ng Lord na kunin sa kanyang lahat. Pero nagbago ba si Job? Ano sabi niya sa Panginoon? Ikaw ang kumuha, o ikaw ang nagbigay, ikaw rin na may karapatang kumuha. Ang response ko, Panginoon, pagpapalain ko still ang pangalan mo, O God. Di mo yung response? Tama. So at the end of the day, sabi dito, believers who are humble, God will honor them. Yan ang sabi sa verse 9. Verse 10, and those who are rich should boast. Anong ibaboast? Yung riches of the world? No. Should boast that God has humbled them. Ano man ang meron ako, kapangyarihan, di ko alam, di kapangyarihan, wag naman. Posisyon, ano ba, meron, ano bang meron ako? Pera, ano bang meron ako? Koneksyon, ano bang meron ako? Bahay, ano bang meron ako? Kotse, ano bang meron ako? Ministry. Ano man ang meron ako? Hindi yan dahil sa kakayanan ko. Dahil at the end of the day, naintindihan ko na ang Diyos ang siyang mayroon lang authority para magbigay, maghandog, yung ipagkatiwala yung kanyang kayamanan, pwedeng sa akin, pwede ding sa inyo. So at the end of the day, wala talagang puwang yung pagiging proud sa harapan ng Diyos. Mayaman ka, papunta ka pa lang dun sa blessing ng Panginoon in this life, sa mundong ito, doon ka na, Lord, I will still be humble sa iyo, O Diyos. At ayahan po natin na pag dumaan tayo sa testings, agad-agad maintindihan natin na, Lord, baka humble mo ko. Turuan mo ko na sa bagay na ito, O Diyos, in the midst of my testings, Panginoon, still maging humble ako sa iyong harapan, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Trials are God's humbling moment for us to see that we cannot on our own. Yun. Kahit anong ipon mo sa bank account mo, darating yung moment na, Lord, ba't nawala? Ba't nawala, Lord? Pero maintindihan mo si Lord may rason na baka sa mga pagkakataon na yan, magiging lason yung pera mo na yan sa'yo. O baka may mga rason na at the end of the day, baka hindi mo na inuuna ang Diyos dahil mas mahal mo ng pera sa Panginoon. Again, it's one aspect ng buhay natin. But trials are God's humbling moment. For us, that Lord, hindi sa kakayanan ko, hindi sa pagiging masigasig ko, hindi sa pagiging matalino ko. Hindi ko sinasabing magpaka-ano na tayo. Hindi. Gawin natin yung best natin sa mga bagay-bagay. At ayaw mo maging modelo tayo ng Diyos. Pero at the end of the day, andun ka sa puso mo na, Lord, ikaw pa rin more than these things. Ikaw pa rin more than the wealth. Ikaw pa rin more than the ability ko, Panginoon. Ikaw pa rin more than the favor na meron akong natatamasa ako sa buhay ko today. Lord, walang timbang ang lahat ng ito, Panginoon. Hindi ito maikukumpara, Panginoon, sa iyo, O Diyos, sa buhay ko, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. That's God. That's God. That should be God sa mga buhay natin, kapatid. Number 3, last, we should trust His ways. In the midst of testings, kapit tayo sa Diyos. Kapit tayo sa kaparaanan ng Diyos sa buhay natin. Jeremiah 17 verse 7, Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Pinagpala ang tao, ang kanyang pananampalataya, pagtitiwala, kanyang kakayahan ay hindi niya tinignan sa kanyang sarili, sa kanyang isip, sa kanyang puso, kundi nakatuon doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinagpala ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Yun. At the end of the day, when you are in troubles, when you are in trials, tingin mo magi-give up ka na, tingin mo parang
nilulure ka ng mundo, nilulure ka ng enemy, doon yung kanyang bulong for you to quit, for you to accept kung ano yung mga barya-barya na galing sa kanya. Hindi. Andun ka sa katayuan na hindi pwede, Satan. Alam ko ang salita ng Diyos. Alam ko na dumaran ako sa kapagsubukan. Alam ko na temporal lang ang mga bagay nito. Alam ko na kasama lang ito doon sa destiny, doon sa greatness, doon sa plano mas malaki ng Panginoon sa buhay ko. Kaya ito ang pangahawakan ko, Satan. Itong ibabato ko sa iyo sa mga kasinungalingan mo sa buhay ko, that pinagpala ang taong walang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang kanyang dakilang Diyos. Hindi palakpakan mo si Lord. Palakpakan mo si Lord, kapatid. Psalms 37 verse 5. Anong hinahanap sa atin ng Lord? Commit your way to the Lord. Sabi mo sa katabi mo, commit your way to the Lord. Let's commit. Let's embrace. Let's commit ourselves to Him. Trust in Him and He will act. Huwag ka mag-alala, kapatid. Ang Diyos ay gumagawa. Ang Diyos ay gumagawa. Pwedeng sabay-sabay. Pwedeng malalaking bagay yan. Pwede niyong gawin sa buhay mo. Alam mo, na-realize ko sa verse na ito, si Lord gumagalaw naman eh. Bakit sinabi ng verse na yan, si Lord ay gagalaw? So si Lord hindi gumagalaw kapag hindi tayo nagko-commit sa Kanya. Hindi, gumagalaw naman si Lord. But oftentimes, ang nakikita mong galaw sa Panginoon, ano? Sa anong kaparaanan? Sa ano ang prinsipyo? Grace and mercy na lang ng Diyos. Di ba? Meron tayong gano'n, Lord, grace mo lang talaga, kaya ako nakapag-church. Bakit? Wala, dapa-dapa ka na naman. Dapa-dapa kasi tayo sa kapagsubukan, galing sa labas eh. Lord, grace na lang talaga kung bakit ako nakaka-preach, Panginoon. Bakit, Pastor? Andun tayo. Andun ka. Wala, nag-fail ka sa mga testings of life. Kaya parang andun ka sa panalangin mo na, Lord, mercy mo na lang talaga, Lord. Doon ko na-realize na, oo nga, no? Baka hindi na natin napapansin na kaya parang hindi natin nakikita talaga yung breakthrough ng Panginoon, no? Because oftentimes, it is grace and mercy na lang. Again, hindi ko minamali ang grace and mercy. Sobrang powerful ang grace and mercy. Hindi ka makakaupo, hindi tayo makakatayo, hindi tayo makakalapit sa Diyos without that grace and mercy na galing sa Panginoon. Pero at the end of the day, hayaan naman natin na tulad ng isang exam, mapagtagumpayan naman natin ang exams ng buhay. Mapagtagumpayan naman natin ang kapagsubukan ng buhay na at the end of the day, andun ka na, Lord, confident ako na sa mga bagay nito, daanan ko ito ng tama, Panginoon. Hindi lang grace and mercy ang pwedeng mangyari sa buhay ko, kundi yung fulfillment ng mga plano mo, yung breakthrough, mga makahimalang bagay, O Diyos, mga bagay na hindi maarok ng aking isipan, Panginoon, ang pwede mong gawin in my life, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Yun ang kaiba-iba. Yun ngayon, kapag nakita ka ng tao na nasa labas, makita nila na mayroong kaiba-iba sa iyo. At yun yung panalangin ko na kaiba-iba na makita sa atin ng mga tao. In the end, mal-lead natin sila sa Panginoon. At ano ang ingredient para doon? We should embrace the testings of life. We should allow God to move and to see His almighty power through testings na He is allowing in our lives. Sabi dito, God cannot lie. So when He says that He will act on your behalf, you can believe Him. We can believe Him. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sabi doon, He will act. He will act. Let's commit our ways to the Lord. Let's trust in Him and see His goodness, see His love, see His power sa mga buhay natin, church. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ngayon, lastly, before we stand up, His track record in your life and in the Bible is one of faithfulness. Si Lord, yan ang track record ng Panginoon. If you give your life to Him, if we entrust ourselves to Him, if we give our past, if we entrust our present, if we submit our future sa Panginoon, we can be rest assured that He will keep up His end of the bargain. Ganito katapat sa Kanyang covenant si Lord. Ganito katapat sa Kanyang salita at pangako ang ating Diyos. So anong dahilan para hindi natin ito pagkatiwalaan, tayuan at panghawakan, lakaran sa ating mga buhay?
today. You may be in the midst of a trial, but there's hope. There's light at the end of the tunnel. Isipin niyo tunnel, no? Right now, it's darkness. Doon ka, kumakapa ka. You embrace the test. Di mo alam kung anong dulo. Di mo alam kung hanggang kailan. Pero itong for sure, sa mga bagay na yan, meron niyang hangganan. Ang testings ay merong hangganan. At sa huli ng testings, kapatid, ng pangako ng Diyos, merong liwanag na nag-aabang sa iyo sa dulo. Liwanag. Liwanag ng Diyos. Glory ng Panginoon. Testimonya na galing sa Diyos. Ang naghihintay sa iyo, lakaran mo lang ng tama yung mga bagay na pwedeng nilalakaran mo today. Sabi dito, He's the light at the end of it. So, anong hinahanap sa atin ng Diyos? You must endure. Let your faith grow, and as it grows, you may see His power over any situations, over any trials in your life. In the end, sabi dito, you will only thank the Lord. Di mo sukat akalain kung paano ka pwedeng magpasalamat sa Diyos. Bakit? That He allowed you to go through the processes of life because a greater blessing awaited you at the finish line. Yun yung saya mo, yun yung galak mo, yun yung talon ni David na parang sabi nung kanyang asawa, parang kang baliw David, nakikita ng mga tao, hubot-hubot ka, pero bakit ganun ka pa rin? Kasi hindi naintindihan ng asawa ni David yung glory, yung pagpapala, yung naging sagot, yung naging saklolo ng Diyos sa buhay ni David doon sa troubles in his life. That's why, sabi dito, ito rin yung pwede nating maranasan at the end of that tunnel if we allow God, yung kanyang salita na maging lakarin natin sa buhay natin. Again, processes of life, testings of life. Let's embrace it. Lord, if this is your plan, Panginoon, sige God, hayaan mong dumaan ako na maayos dito. Panginoon, ito yung lagi kong panalangin bago ako matapos. Lord, mahirap to. Lord, di ako komportable dito, O Diyos. I'll be honest sa iyo, Panginoon. Mahirap to, Panginoon. But God, if this is your plan sa buhay ko, Panginoon, alam ko, nandun yung saklolo mo dito, O Diyos. So for me, O Diyos, magtitiwala ko sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ako. Samahan mo ako, Panginoon, na Lord, maging maayos ang lakarin ko sa pwedeng testings na ito ng buhay ko, O Diyos. Yun lang. And at the end of the day, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hindi talaga talo. Hindi talaga talo magtiwala sa iyo dahil time and time again, the Lord has never failed to be faithful and to show His power sa mga buhay ng mga anak niya nagtitiwala sa Kanya. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Hindi laging okay. Hindi laging maayos. Lastly, meron kahapon sa young adults. Sabi niya sa kanyang sharing, he always chooses to be grateful every day of his life. Sabi niya, maayos ba yung araw, yung mga sirkumstansya? Hindi naman lagi, pastor eh. Totoo. Hindi naman talaga eh. But what we can choose, that in spite of testings, we can choose to be joyful. In spite of trials, what we can choose to be grateful. In spite of the challenges of life, sometimes God allows it to happen. What we can choose, to have hope that in these things, may plano ang Panginoon dito sa buhay ko in the end. Sige, palakpakan mo si Lord. Tayo tayo sa hapong ito. Salamat sa Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Sige po, as we stand up, can we close our eyes sa Panginoon? And before we sing the song that we're about to sing, sige, baka ikaw itong kinakausap ng Panginoon sa hapong ito. Close your eyes and listen to me. Let's pray this prayer. Lord, thank you for the blessings, Panginoon. Dami mong pagpapala sa buhay namin, O Diyos. But Lord, hayaan mong magpasalamat din kami, even to the testings that we are going through right now, Panginoon. O Diyos, ang panalangin namin, Lord, help us to grow through trials and testings, Panginoon. Give us the strength, Panginoon, Lord, to grow sa mga bagay na ito, O Diyos.
And Lord, allow us to get the victory, Panginoon. Sige, pwede bang i-pray mo yan sa Panginoon? Lord, allow me to get that victory, Panginoon. Allow me to see the fulfillment of this, Panginoon. Mapuntahan ko yung ending nito, yung finish line nito, Diyos. Makita ko yung fulfillment ng kadahilanan mo, yung plano mo pagkatapos nito, O Diyos. Ikaw ba ito, kapatid? I pray for you today that the Lord will give you strength, that the Lord will give you courage, that the Lord will comfort you, that the Lord will encourage you in the middle of those things in your life. And sige, hayaan mo that in those situations, call upon the Lord, grow deeper, draw to Him closer sa Panginoon, draw closer to the Lord sa mga sitwasyon na yan. And He will be your guide, He will be your answer sa mga bagay na yan, kapatid. At sa hapong ito, sige, hindi ko alam kung sino kinakausap dito ng Panginoon. Live man or online, kapatid. Gusto mo bang tanggapin ng Panginoon sa buhay mo in your life today? At kung ikaw ito, sige, pwedeng nakapikit yung ating mga mata. Pwede ba taas mo yung kamay mo sa Panginoon? Kung ikaw itong kinakausap ng Diyos, kapatid, hindi aksidente kung bakit ka nandirito. Ang Lord ay kumakatok sa puso mo. Ang Lord ay may plano sa buhay mo. And sige, allow God's plan to happen to you. Allow salvation to happen in your life today. Hallelujah. Sige, kung ikaw yan, kapatid, pray with me sa hapong ito. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo sa akin, O Diyos. Salamat sa knowledge, Panginoon. Naintindihan ko ang lahat-lahat, Panginoon. Ang buhay na ito, Panginoon. Ang mga kadahilanan mo, O Diyos, in my life, O God. Una sa lahat, Panginoon, nag-ask kami ng forgiveness, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Lord, linisin mo ang buhay namin, Panginoon. Linisin mo ng iyong dugo, O Diyos, ang aming mga kasalanan, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, we allow you to come. We allow you to live, Panginoon. We allow you, Panginoon, to reside, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat at namatay ka, Panginoon, on that cross, Panginoon. At simula sa hapong ito, Diyos, kapatid, pwede bang sumunod ka sa panalangin ko ito? Panginoong Jesus, simula sa hapong ito, Ikaw na ang maging Diyos. Ikaw na ang maging tagapagligtas. Ikaw na maging Panginoon ng buhay ko, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Sige, kapatid, kung yan ang panalangin mo sa Panginoon, nilinis ka na ng Diyos at hayaan mo magsimula ka ng bago sa Panginoon sa oras na ito. Sige po, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Let's sing this song sa Panginoon. Magpasalamat sa Diyos. Let's thank Him for His love, His knowledge, His wisdom for us sa hapong ito. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, we sing. Oh, thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Lord, we sing. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the dark, yes, oh Lord, into glorious light. Come on, we sing. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. You call us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. Thank you, Lord. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. Jesus, the blood. You
calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood applied. We say thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You have saved my life. You brought me from the darkness. One more time. Thank you, Lord. We say, thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa mga salita mo sa gabing ito, Diyos. Sige, Lord, ito yung maging kalakasan namin, Panginoon. Baunin namin sa aming buhay pananampalataya sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa balakpak sa Panginoon.